Magandang umaga kapamilya, 10 araw na lamang po bago ang halalan. Tutulungan namin kayong makapagdesisyon sa araw ng botohan para po sa pagka-busy o pagka-congressman sa unang distrito ng South Cotabato. 2 po sa kandidato ngayon ang maghaharap. Ano-ano nga ba ang kanilang kalibre para maihalal ngayong Mayo? At sino-sino ang ating mga panauhin? Kilalanin. Isang civil engineer, mahigit 2 dekada na sa politika at public service. Unang nagsilbi bilang city councilor noong 1992 hanggang 1998. Umupong vice mayor noong 1998 hanggang 2001, bago naging alkalde noong 2001 hanggang 2010. Naging kinatawan sa Kongreso ng unang distrito ng South Cotabato mula 2010 hanggang sa ngayon at vice chairman ng Committee on Agriculture and Fisheries at Land Use. Muling kumakandidato sa ilalim ng Achievement for Integrity Movement, incumbent Congressman Pedro Acharon Jr. Good morning sa lahat ng mga televiewers natin, sa tanang mga katawan sa General Santos, Pulumulok, Tampakan ng Tupi, and South Central Mindanao. Good morning, and for Jensen, magandang Jensen. Bunso sa magkakapatid na Pacquiao, tumakbong barangay kapitan sa isa sa pinakamalaking barangay sa Jensen at pinanigan ng taong bayan. Mula sa barangay hall, hangarin niyang pasukin ang Kongreso at maging kinatawan ng unang distrito ng South Cotabato. Nakatuon sa pagsulong ng mga programa kontra kahirapan at ng sektor ng edukasyon, kalusugan at social services. Pambato sa People's Champ Movement sa congressional race, Apopong Barangay Captain Rogelio Pacquiao. Good morning, Jay. Good morning sa lahat ng mga televiewers, sa studio guests, sa ating lahat, sa lahat ng andito, General Santos City, Bulumulok, Tampakan, and Tupi, sa ating lahat. Magandang umaga po. Maraming salamat sa ating mga bisita ngayong umaga. Huwag na tayo magsayang na oras. Simulan na natin ang round 1. Pero bago po yan, narito po ang ating mga bisita dito sa studio. Palakpakan naman dyan. Ito po. Ayan, ganyan ho kapuno ngayong umaga. Ito ang nakikita nyo ngayon ay mga taga-suporta ni Congressman Pedro Acharon Jr. Sa kabilang banda naman po ay mga taga-suporta naman ni Barangay Captain Roel Pacquiao. Andiyan siyempre si Congressman Manny Pacquiao at ang kapatid niyang si Bobby Pacquiao at ang isa pang barangay kapitan na si Lorelei Pacquiao. Ito ang ating mga patakaran sa umagang harapan. Bawat kandidato ay bibigyan ng 30 segundo para sagutin ang bawat katanungan. 30 segundo rin ang ibibigay para sa kanilang rebuttal o reaksyon. Merong 4 na rounds. Sa round 1, sasagutin ng bawat kandidato ang mga tanong mula sa host o anchor. Sa round 2, ang mga tanong ay magmumula sa mga nakalap sa Facebook page ng TV Patrol at MUS, text line at mga isinagawang interview ng ABS-CBN News. Sa round 3, ang kandidato ay magbabato ng tanong na sasagutin naman ng kanyang katunggali. Sa round 4, bibigyan ng tig-iisang minuto ang bawat kandidato para sa kanilang closing statement at oras na marinig ang buzzer. Hudyat na tapos na ang oras na pagsagot. Maaring sumagot ang kandidato sa wikang Ingles, Filipino, Bisaya o dialektong naunawaan ng marami. Ito na po ang lahat na marinig ang kanilang mga opinyon sa samot-saring issue ng bayan. Ang mga studio audience, excited na rin ba? Yeah! Andito rin ho ang pamilya ni Congressman Acharon, si Dr. Rose. Good morning at saka sa kanyang mga anak at mga taga-suporta. Magandang umaga. At Apo, andito na rin ang kapatid. Okay, maraming salamat sa inyo. Simulan na ang round 1, kapamilya. Unang tanong para sa dalawa nating bisita. Totoo bang may namimili ng boto dito sa Jensen? Unahin natin si Congressman Acharon. Sir? Well, ever since ang aim naman at ang aming partido hindi gumagamit ng ganyang abilidad. Hindi kami namimili ng boto at kami ay nagbibigay lang ng aming mga plataforma di gobyerno kung ano magagawa namin para maiunlad natin ang ating syudad o ang ating distrito. Thank you very much. Sir Roel? Lalong-lalo na sa partidong PCM, hindi po tayo namimili ng boto at nakikita natin hindi na po kailangan bilhin ng boto ng mamamayan dahil
gustong-gusto na po nila ng pagbabago. Saka nakikita naman natin kung sinong na-implicate doon sa sinasabing vote buying na yan. Okay, maraming salamat. Sunod nating tanong, eto. Ano ang mga prioridad mo sa unang 100 araw mo bilang kongresista? Sir Ruel. Siguro nakikita natin yung problema dahil dumaan din tayo ng isang bilang barangay kapitan. So, yung problema ng bawat barangay nakikita natin. So, titingnan natin kung ano yung mga proyekto, programa na dapat nating unahin. Una-una yung sustainable livelihood na sinasabi natin na dapat mabigyan pansin, no? Na sa matagal na panahon, hindi po na priority. Sunod, si Congressman Atcharon. Sir, sa unang 100 araw, anong kung gagawin nyo? Well, una-una, gusto kong i-refile yung aking House Bill number 6038 about redistricting or reapportionment of General Santos in South Cotabato para maging lone district ng General Santos. Pangalawa, yung mga House Bill ko na para sa mga habal-habal, para sa mga atleta, para sa mga crisis center natin for each region, gusto kong isulong balik yun dahil hindi yun na-aprobahan. So yung mga developmental legislation ang gusto nating ipasa sa darating na kongreso. Okay. Ang sunod kasi dyan, para walang ho sa kapakanan ng mga taga South Cotabato at taga Jensen, bakit ho nga ba kailangan na talagang i-separate si Jensen? Well, General Santos is overqualified. The minimum requirement is 250,000. Tayo na sa 600,000 population na. At ang Kulumlok Tampakan Tupig kaya lang, hindi sila qualified. They are, nasa lang sila 232,000 population. So, kailangan natin separate so that there will be more funds that will be coming into our district para mas malalong bibilis ang pag-asensyo ng ating lugar. Maraming salamat. Sangayon ho ba kayo doon, sir? Sangayon ho kayo doon na i-separate na yung Jensen? Actually, isa po sa programa natin yan na kung sakali nabigyan ng pagkakataon ay dapat i-separate na talaga ang Jensen sa South Cotabato. Kasi nga yun, in terms of population, nakikita naman natin na almost 700,000 na yung population ng General Santos. So, and yung 210 million is not really enough to address the needs of the people of General Santos City. So, yung South Cotabato, nakikita din natin na malaki din yung pangangailangan nila. Yun siguro na wala masyadong improvements o wala masyadong programa na napababa yung bilang congressman. No? Thank you. Tanong lamang po doon sa issue naman ng ano ho ba yung sa unang 100 araw, ano ho ba yung balak yung mga batas na ipanday dyan sa Kongreso? Well, gaya ng sinasabi natin sa every rally natin na yung reapportioning, no? So, separation ng General Santos City from South Cotabato. Yun yung unahin natin at yun kasi nakikita natin na isa na solusyon sa problema na kinakaharap ng hindi lang ng mga taga Jensen, well, of course sa mga taga South Cotabato rin. Okay. Maraming salamat po. Sunod na tanong. Para po sa kaalaman ng taong bayan, meron pong 7 milyon kada taon ang isang napidaf po ang isang kongresista. Ang tanong natin sa ating mga bisita, paano ba ninyo gagamitin ang inyong Priority Development Assistance Fund o PDAF? Sir? Well, 40 million of that goes to hard infra, yung mga school buildings, multipurpose buildings, drainage, concreting, lahat yun, yung mga hard infra. 30 million of that ay napupunta sa mga soft projects like livelihood programs, scholarship programs, medical aid natin, medical assistance, financial aid sa local government units, at mga livelihood programs. So, lahat yan na ginagastos natin every year, all accounted yan, nasa internet, pwede nilang tingnan kung saan napunta. Okay, thank you. Kayo naman po, sir, sakali maupo na kayo sa pwesto, ano ho yung balak niyong gawin sa 70 milyong piso kada taon ninyong PDAF? Yung nasa programa po natin na bigyan po natin ng budget yung ating livelihood program, yung ating edukasyon, yung ating health, no? Kasi yun doon sa livelihood natin, dapat may malaking porsyento doon kasi yun yung nakikita natin na malaking tulong para sa mga individual. Na talagang yun yung kailangan nila as of now na we're facing ang daming problema, no? Kaya dapat bigyan ng mas malaking pondo yung unang pangailangan ng simpleng mamamayan. Although na kailangan na natin yung hard infra, but tingnan natin kung anong dapat i-priority. Ang laki ho ng pera na yan, 70 million pesos, pero marami nagsasabi na hindi ho nagagamit ng tama para sa ilang politiko yung PDAF. Pabor ba kayo na ibasura yung
pag-claim ng ng isang kongresista ng kanyang PDAP o tanggalin yung pork barrel? Pabor pa kayo, sir? Kung titingnan natin yung sitwasyon kasi, yung every congressman may allocation na 70 million. Ayan. So, kung tanggalin sa congressman yan, so walang proyekto na may pababa yung isang kongresista doon sa distrito niya. So, hindi ako pabor na tanggalin kasi malaking tulong bilang kongresista na makapagbigay din ng programa o development doon sa sasakupan niya. Okay. Kayo naman po, Congressman. Sang-ayon ba kayo na tanggalin yung pork barrel sa inyo? Well, in a developing district like General Santos, Pulumulok, Tampakan, and Tupi, ay sa tingin ko kailangan natin ng pork barrel na yan. Okay. At ang siguro i-strengthen lang natin yung policy, yung monitoring na talagang mapupunta doon sa mga proyekto na pakinabangan ng mga tao at hindi mapupunta sa mga ghost projects. Siguro sa ibang lugar pwede hindi nila kailangan dahil well-developed na sila. Pero titingnan mo ang ating distrito, lalo ng Pulumulok, Tampakan, Tupi, kailangan pa natin ng dagdag na pundo upang mapabilis ang pag-asenso nito. Maraming salamat po. Yung pork barrel po, yung PDAP po na sinasabi natin, may marami pong batikos dyan. Isa ho sa batikos dyan ay baka po yung pera na yan ay gagamitin daw din kahit papano sa kampanya. Pasok natin yung dayaan, Congressman Atcharon. Sa inyo ho ba, ano ho ba yung nagagamit pa sa kampanya o paano nyo pinaghahandaan yung kampanya? Ginagamit po ba yung pork barrel? Hindi ko masasabi ginagamit sa kampanya dahil yung mga proyekto na yan o yung pera na yan, ginagamit sa mga proyekto. Ngayon kung nasisiyahan ang mga tao, nasa kanila yon. Dahil hindi naman kami nagpupundo sa mga project na walang hindi importante sa kanila. So para sa akin, importante yung pork barrel na yan para madagdagan ang pangangailangan ng mga local government units. Okay, thank you very much. Kayo po, sir. Ano ho ba yung tingin nyo doon? Sa PDAP ba, nagagamit ba yung pondo na yan sa pangangampanya ng isang kandidato? Hindi naman lahat, no? Pero may ilan siguro na ginagamit yung PDAP na para gamitin doon sa personal interest nila o para doon sa eleksyon. Dapat kasi yung pera ng taong bayan dapat ibalik doon sa taong bayan ng buong-buong. Sinasabi po ninyo kanina, sinasabi nyo kanina, giingunin mo ganina, Sir Rowell, na kayo sa partido ninyo sa PCM, wala mo ga gapandaya sa karong eleksyon. Kampante ka ba nga walay mahitabo nga dayaan karong eleksyon? Hindi natin masasabi yan dahil may ilang araw pa bago eleksyon, no? So, rest assured na ang partidong PCM, una, hindi mandadaya sa incoming election. Dahil patas po tayong lalaban at hindi na po bago sa atin yung eleksyon na kailangan natin mamili ng boto. Hindi po tama yan. Okay. Reaction, naniniwala ka ba, sir? Kampante baka din ha, sir, nga sa ato ang mga sa kampanya karon, pipila na lang kaadlaw eleksyon na nga walay mahitabong pandaraya. Well, ang aim is 30 years na diri sa General Santos sa kampanya. Wala kami nagapandaya, wala kami nagapamalit og boto, no? So I hope na yung ginasulti ni Joel Pacquiao nga tindugan nila na especially na diri ang igsoon, kabalo ko yung igsoon ng financier niya. So mo niya daghang kwarta. So I hope nga barugan na niya ang para limpyo ang atong eleksyon. Okay. Reaction po dito. Sa kampanya hindi naman Sandali lamang po. Sa eleksyon, sa kampanya, hindi naman puro pera yung pinag-uusapan dito. Okay. May kuwan din, no? Kung ano yung talagang pwede maitulong ng isang kandidato. Kasi hindi naman bago yan, kahit na dito sa ating distrito, yung pamimilan boto. Hindi na bago sa mga Pilipino yan, pero sa atin dito, yan yung kinakampanya natin na as much as possible na hindi tayo padadala doon sa 500 pesos o any amount na i-offer doon sa isang botante, no? May binabanggit. And also, I'm very confident na mananalo tayo na hindi sa Ang Butuay. tanong ko po, Sir Rowell, nabanggit ho ninyo nung 500 piso, saan ho ninyo nakuha yan? Kasi doon sa, kung titingnan natin, no? Doon sa nag-execute ng affidavit, yung ilang tao doon sa Pulumulok na, yun nga, sabi nila testing. Pero may testing ba na may bayad? Sino bang na-involve, na-implicate ngayon sa vote buying na sinasabi natin? Okay. Congressman, alam ko gusto niyong sagutin yung naminaw ato mga katawan.
Well, abi ninyo mga kaigsunan, Sandali naman po. ang isda, di ang maginamadakpan sa iyang baba. Di ang maginama. So, di 500 pesos sila lang na. I mean, yung sinasabi niya, yung sa Pulumulok, sila nagtitraining sila ng kanilang mga watchers at ng kanilang mga campaigner. So, lahat naman tayo nagtitraining eh. Kami lang, sila lang yon. At kahit tanong mo sa Comelec, walang sanction sa Comelec yon. So, I hope tutuhanin nila yung sinasabi nila. Reaction lang, Sir Well? Wala naman problema doon sa kuan eh, sa sinasabing training. Yung question mark doon, yung bakit binabayaran yung mga tao na nagtitraining? No? Ay official ballot stated na kinukuha yung mga local officials ng Pulumulok. So hindi natin alam kung paano ba napunta, paano ba sistema ng testing nila. No? Oo. Sa inyo hubang partido sa PCM, hindi ho nagbabayad ng mga yun, doon sa testing at sa kumbaga sa training, walang bayad. Wala naman siguro. Wala Kasi yung testing, bakit bayaran mo yung tao na kuan? Pero in fact, bawal yan sa Comelec, no? As guidelines. Ginigit ho na wala daw dapat bayad sa testing. Wala akong alam na may bayad yun talaga. Ang alam ko lang na yung mga watchers nila na sa watchers. Yung sa watchers doon na proposed watchers nila na nagtitesting doon, pag mabutan sila ng alas 12 at wala sila pagkain, bibigyan sila ng pagkain. Huling tanong na lang, sir, bago tayo mag-commercial gap. Medyo mainit na ho yung sitwasyon ngayon dito. Medyo mainit pa yung araw. Naniniwala kayo at isinusumpa nyo sa harap ho ng taong bayan ng unang distrito ng South Cotabato na ang Partido A may hindi mandaraya ngayong eleksyon? The 30 years na pagserbisyo ng AIM ay nagpapakita na talagang hindi kami namimili ng boto. Sabi ko nga, balot lang ang pinagbibili, hindi baluta. Maraming salamat. Sa harap po ng mga taga-Jensan at sa Tupi, Tampakan sa Pulumulok, nangangako ho ba kayo diyo sa Partido PCM na walang mangyayaring dayaan ngayong halalan? Hindi na po natin kailangan mandaya dahil so nakikita nga natin yung nakikita natin taong bayan na po yung gusto ng pagbabago. So, bakit pa tayo mandaya? No? In the first place, pumasok tayo sa politika, hindi po ito para sa sarili ni Ruel Pacquiao. Para sa pamilya, hindi po. Para sa mamamayan ito. Isang malaking sakripisyo ito, alam ng lahat. Maraming salamat. Medyo mainit-init pa po yung mga pag-uusapan natin. Marami pa tayong pag-uusapan. Mas makikilala pa po ninyo ang mga kandidato sa pagkakongresista sa unang distrito ng South Cotabato sa pagbabalik po ng Umagang Harapan. Punong-puno po ang ating istasyon ngayong umaga, kapamilya. Simulan na natin ang round 2. Ito ay tanong mula po kay Father Ray Ondap ng Diocese of Marbel. Are you pro or anti-open pit mining? Unahin natin si Sir Ruel. Kayo po ba ay pabor o hindi pabor? Hindi po tayo pabor sa open pit dahil nakikita natin yung epekto ng environment. No? Since then, ay respetuhin din natin yung environment code ng South Cotabato. Nakikita natin, ginawa naman nila yan para sa taong bayan. So, maupod ang atong himuon. Suportahan nato kung unsay stand para sa katawhan. Kay naman tas demokrasya, dapat kung asa ang gusto sa kadaghanan, dito po ta. Marami. Malinaw yung sagot niyo? Congressman? Sige po. Go ahead. Well, depende na sa sitwasyon o sa lugar. Pwedeng open pit sa ubang lugar nga pwede, dili makadaot sa kalikasan, dili po makadaot sa katawhan. Pero diri sa ato mismo, labi na sa Tampakan, para sa ako, dili ko pabor na labi na 500 hectares ang ilang ibangagon, 800 meters kalalom, kuyawan taon sa nakadako. Dili pa kumutuhan do karon, dili pa ko kumbinsido nga wala na ikahatag nga kadautan in the future. Okay. Ang sabi nila, kung hindi kayo pabor, ano naman ang alternatibo ninyong solusyon sa programa sa livelihood sa mga katauhan din labi na din sa inyong distrito? As of now, I believe ang agricultural dapat nato pakusgon kay agricultural area man ta, no? And siguro ang atong uban pang mga livelihood program sama sa tourism, no? So napay daghang mga pwedeng himuon nato, but of course I just hope nga
doon ay maabot na technology that will extract the minerals without necessarily putting up that open pit na delikado gina para sa ato. Okay, thank you very much. Sir, ikaw sir, unsay plano nimo? Kung dili ka daw pabor, unsa ang alternatibo nimong solusyon, programa sa panginabuhian din sa unang distrito? Tagaan na to sila ko, no? Skills training kasi dili naman tanan nga kuan na South Cotabato puro farming lang ang ilahang naibawaan. So tagaan na to, tudloan na to sila. And sa katong mga magsasaka na to, tagaan na to og part sa atong PDAP, tagaan na to og saktong programa in particular sa atong livelihood. Ang tanan, no? Tagaan na to kay gihimo ni Congressman Manny Pacquiao sa Sarangani nang hatag siya mga kalabaw, kanding, panginabuhian, no? Mga seedlings nang hatag og daro. So siguro inana po itong imuon. Thank you. Sunod na tanong. Ang sunod natong pangutana, gikan gyapon kay Father Ray on DAP sa Diocese of Barbel. Unsa ang imuhang stand o katayuan sa RH law? Sir Roel? Personally, no, we're totally against that law. But since na nasa sa Supreme Court na yan for oral argument, so kailangan siguro natin respetuhin yung kuan, yung proseso ng pag-hearing, no? Si kuan, pero alam ng lahat yan ang stand ng pamilyang Pacquiao. Di Congressman Manny Pacquiao and Ruel Pacquiao. Kami ang buong pamilya against kami sa RH law dahil nakikita namin hindi makataon na kuan yan. May isang provisions doon na hindi pabor sa kuan. Ang bayan. Thank you. Kayo, sir? Anong katayuan nyo sa RH law? Well, I have voted against during that rights bill during the second reading, ano? Sa Congress? Yeah, against tayo dyan dahil may mga provisions na talagang mabigat sa local government unit. I'm speaking for in behalf of the local government units na pag na-approve yun talagang mabigat sa kanila dahil malagdagan ang trabaho ng mga local government units without necessary funding. So, yun ang aking rason kung bakit ako hindi bumoto doon during the second reading. Maraming salamat. Sunod na tanong. Kani para sa mga taga-Pulumulok, paminaw mo maayo din ha. Ini ang pamangkot para sa atong duha ka kandidato. Pabor ba kamo nga buhaton sa nga syudad ang Pulumulok, Congressman? That is one of my proposed bill kung ma-qualify na sila. As of now, they are not yet qualified dahil kulang pa ang ilang income. Nasa 88 million pa lang sila. 100 million ang kinahanglan nga i-raise nila. Pat ako pabor ko may nung city ang Pulumulok. As a matter of fact, I'm encouraging Congressman Pacquiao na himo po niyang syudad ang glan ug ang ubang mga lugar sa Sarangani kung ma-qualify na. The more cities we have, the more resources, the more opportunities for our region. Thank you very much. Kayo, sir, pabor ka ba buhatong syudad ang Pulumulok? So titingnan natin yung kwalifikasyon ng isang munisipyo kung kwalipikado na maging syudad. So tanawon na to, no? So in terms of income, so sa ngayon di pa kasi kwalipikado yan. So kung ma-qualify na siya, so susuportahan natin dahil ito naman part ng progreso yan na from munisipyo, galing munisipyo, mahimo siyang syudad. So makita nato ang diha nato ang makita ang development sa usa ka lugar, no. Alright, thank you very much. Sunod na pangutana. Ang sunod na pangutana para kay Congressman Pedro Acharon Jr. Ania ang pamangutana, sir. Makaepekto ba sa mga karong eleksyon ang mga isyu sa korupsyon? Pakisagot po, Congressman. Para sa ako, dili. Kaya wala mang korupsyon nga ginahimo. Sulod sa 21 na ako katuig nga pagpanerbisyo. Sila gingon natin korupsyon pero wala may ebidensya. Wala mang reklamo bisan sa Commission and Audit ng mga reports sa atong trabaho. Wala mang kita nakakuha og mga kwarta o naghilabot ng kwarta sa gobyerno. Trabaho lang nga ito, walang personalan. Paano po ninyo sasagutin yung lilabas na order ng Sandigan Bayan, sir? Nung issue sa inyo ng... Well, sinagot ko na yan na isagot na ako na nga ang akong partisipasyon nito, nagpirma lang ko sa travel order. Okay. That's my only participation. Wala ko ni gasto sa kwarta, wala ko ni dawat sa kwarta, wala ko ni biyahe. Sa matter of fact, si Vice Mayor Banias, isa na siya sa biyahe sa US. Sila ni gastuhan na, dili ako. Ako nipirma lang ko sa travel order. Moro to yung participation. And being the mayor, ma-appeal ko na akong pangalan. Thank you. Thank you very much. Sunod na tanong. Ito po ay para pa rin kay Congressman, ito ay para kay Barangay Captain Roel Pacquiao. Ano yung pangutana, Sir Roel? Paminawa. Kapitan,
nganong perminti mangka-absent sa barangay hall sa Pupong. Oh, sir, yun ata isa sa batiko sa inyo, yung parati daw ninyong absent sa barangay hall. Pakisagot po, sir. Go ahead. Hindi naman po totoo yan na palagi, no? Palagi is permanent yun, no? So, ang attendance man lang sa barangay kapitan is every session man lang, no? Twice a month. But pwede maghihapon ta makaserbisyo kung wala ta sa sulod sa barangay hall, no? At kay balo ang katawhan, where in fact for the second term nga pagdaga nako, nakita niya sa katawhan ang suporta, no? Kana kung gani ang atong Thank you. Ang sunod pong katanungan dyan, kung parati daw po kayong absent sa barangay hall, baka parati daw po kayong absent naman sa kongreso. Pakisagot po, sir. yun nga ang tubag nato dili na tinuod nga permintitang wala, no? Okay. Dili po ta ng oras nga naata sa barangay hall kay nagapangita ta og solusyon sa atong mga problema sa consequence nato. So kana part lang na sa black propaganda sa atong sa politika, no? Okay, thank you very much. Sige po, may sagot po ba kayo doon? Yes, Madali lamang po, bibigyan natin pagkakataon. Dili ta kay balo karon with the explanation ni Kapitan Pacquiao. Dili ta kabalo karon kung kinsa nagtugan sa tinuod. Kay on record pa na naman na sa yung TV Yes sa po, interview. Si Kagawad Mamakog, ang number 1 nilang Kagawad, nagsulti nga si Ruel Pacquiao, permi wala kay uban-uban na permi kay Manny Pacquiao. Siya nagsulti sa TV sa inyong interview. So di kabalo karon kung kinsa nagsulti tinuod, siya pa o si Kagawad Mamakog. Reaction po din, sir. Sige po, bibigyan natin ng pagkakataon. Sige po. Actually, pwede na to interviewon. Pwede na to ma-interview si Kagawad Mamakog anytime, no? Kung i-challenge na ko ang ABS, interviewhan ninyo si Kagawad Mamakog kung tinuod ang iyang no? According to him, na-edit ang paghatag yung statement, no? Pag-interview sa iya. At dili ingon na nga no? Nga nag-istorya siya nga permintitang wala. Okay. Dili man tanan nga oras na agyud ta sa barangay hall pero dili permanente nga wala. Okay. Maraming salamat. Eto, may pinadala kong tanong dito sa atin. Kahapon po ito ibinigay sa atin at ito ay babasahin lamang natin para sa inyo, Congressman Atcharon. Sabi ko dito, question para kay previous mayor o incumbent Congressman Honorable Pedro Atcharon, unsa nay nahitabo sa imong legacy program nga Jensen Serves nga nahimo atong 2010 under sa Ordinance number 8 series of 2010. Unsay imong nahimo sa 39 ka pamilya nga gisaaran og nindot kaayo nga programa sa retirement apan napalpak sa sayop nga ordinansa og hangtod karon wala gihatag ang katibuk-an nga retirement claim. Pakisagot po, Congressman. Okay, ang kaso na pa sa korte. Okay. Kay na may mga resulta sa Commission on Audit ng siguro. Pero actually ang purpose ato is katong mga empleyado sa city government nga nanay mga sakit, nahinay ng ilang efficiency, tagaan sila retirement benefits. Pa-retireon sila sayo para makambilan sila mga bag-o nga kanang mga able bodies na marapaspas ang atong trabaho. Pero wala man sila i-focus, sila lang apply. As a matter of fact, isa sila sa mga nagpanday niya ng ordinansya. Thank you. Maraming salamat po. Sana nasagot yung tanong, yung nagbigay ng tanong sa atin. Ito naman ay para kay Captain Ruel Pacquiao. Ang tanong po sa inyo, sir, para kay Rogelio Pacquiao nga nidagan pagka-congressman karon, kung makadaog ka og congressman na, unsay pwede nimo mahimo para sa amo nga 39 ka pamilya nga nahimong miserable daw ang panginabuhi tungod sa palpak nga retirement program sa lokal nga gobyerno nga hangtod karon wala nahatag ang katibuk-an nga retirement claim. Pakisagot po, Mr. Pacquiao. So tanaw na to kung asa nagkulang ang atong kasamtang administrasyon sa paghatag og mga saktong benepisyo sa atong mga retirees, no? So kung kinahanglan nga so atong estudyuhan kung asa ta pwede makatabang sa ila. Okay. Ano na bang status nun, sir? Actually yun ay nire-review pa ngayon nasa korte ba? Kasi mayroong yata nag-contest. But yung retirement na programa na yun, sinunod lang din namin yung sa ubang mga lugar. Nag-continue, na-approve man nila. Tingala ka namin anong katugi question nila. Pero actually, ang purpose yun ato, kaya daghan naman mga naisakit yan, gusto na mag-retire, ipagbigyan ako sila. Silang may gusto ato, dili ako. Actually, pagbigyan ako sila nga
maka-retire sila, para makapahulay sila, sabi na may mga sakit. Thank you. Kayo sir, naniniwala kayo na dapat mabigyan ng magandang benepisyo mula sa lokal na gobyerno? Tama lang talaga dahil nagservisyo din sila for how many years eh. So yun yung kuan eh. Parte rin ng kuan. Kasi kuan sa ilang 39 families malaking bagay yan sa kanila na kuan, maitulong din sa mga pamilya nila. So Okay. dapat lang na mabigyan. Ito ay tapatanong parati sa Facebook nung ating mga kasamahan dyan sa May Mabuhay ata at sa South, yung boundary ng South Cotabato sa Pulumulok. Ano daw ho ang pwede niyong gawin sa Cleanan River na malagyan ho ng tulay dyan para magkaroon ng mas madaling access sa pagpasok at labas? Well, nasa pipeline na yan ang ating mga proyekto. Kaya lang, inuuna muna natin ang circumferential road at yung iba mga farm to market roads sa Pulumulok, Tampakan, Tupig because we are given certain budget by the DPWH at pinapipili tayo. At sa ating konsultasyon, mas malaki ang maitutulong itong circumferential road at ibang mga link roads sa South Cotabato upang bumilis ang ekonomiya ng ating Soc-Sargent area. Thank you. Kayo sir, naniniwala kayo na dapat na malagyan ng tulay dyan? Actually, dumadaan tayo dyan eh. Ngayon, kaya may nag-uusap kami ni Governor Tinggoy na if given a chance na makapaglingkod si Roel Pacquiao at ang ating gobernador, magtulungan kami para malagyan ng tulay yung boundary ng Jansan at Pulumulok. Maraming salamat sa ating mga bisita. Mas makikilala pa po ninyo sila kapamilya dahil sa aming pagbabalik, may tanong po sila sa isa't isa. Maraming salamat. Magbabalik pa tayo. Ito po, umagang harapan kapamilya. Ang ating mga bisita ay mga kandidato sa pagkakongresista sa unang distrito ng South Cotabato. Balik po tayo dito sa ating balitaktakan. Sir Roel, bago po natin simulan yung round 3, isa ho sa aming harapan dito, isa ho sa naging issue na pinupukol ho sa inyo ay yung pinupukol ng partido AIM sa inyo ay yung ground zero. Nabanggit ho nila yan. Paano ho ba ninyo dinepensa niya? Kasi pinangalanan nata, isang barangay kapitan daw ng barangay Popong ang nasa likod o hindi man ang utak pero nabanggit ho ang pangalan na nadawit sa ground zero. Actually, ngayon lang naman nag-hot topic yan eh. Kaya election time, no? So, yun nga, challenge ko sa kanila. Sinabi ko nga, bakit ang aking katunggali, dumaan din ng mayor, naging congressman. Bakit kung nag-illegal ako, bakit hindi ako hinuli? Bakit walang na-execute ng affidavit? Bakit walang affidavit na nag-execute na ito si Roel Pacquiao, financer? O ano-anong kuha nila? Coordinator o whatsoever? Pero totoo ho ba yung aligasyon o hindi? Hindi po totoo yan. May mga kaibigan tayo na involved sa mga ganong trabaho. Pero hindi po natin ano. And then besides nakita natin doon sa sa sitwasyon ng hindi lang naman sa dili lang sa Katauhan General Santos, katibukan distrito. Nganong na-involve sila sa mga illegal gambling. Tanaw na to ang atong pagkulang sa gobyerno. Unsa dapat agaan natong alternatibong panginabuhian ang Katauhan para dili sila ma-involve sa mga illegal activities, no? Maraming salamat po, Sir Roel. Sige po, pakisagot po yung pakisagot po muna, baka may gusto kayo sabihin. Well, nigawas na na-strengthen ang aligasyon tungkol niya itong pag-raid sa balay sa iyong igsuon, nasisidra, kanay mga lasto para perinalias. Kung naghaisgot siya nga Tagalog livelihood ang mga katawhan o di na maglasto, Tagalog tayo livelihood yung igsuon para dili na sila maglasto. Nigawas na nga istorya. That is also based on the report of your station. Atong gi-raid ang balay sa iyong igsuon nga nag-operate og lasto. Okay. Pakisagot po, sir. Sige po, baka may gusto kayo sabihin. Hindi po napatunayan yan, no? Nasa korte na dismiss yung kaso. Bakit paano sabihin ni Congressman John na gambling financier yung kapatid ko na nagpapatakbo ng illegal gambling na hindi nga napatunayan sa korte, na-dismiss yung kaso. Bakit? Yung during the time na nag-raid sila, birthday ng papa ko yun, kaya may maraming tao doon. Alam po ng lahat yan. Sige po, huli na lang reaction, sir. Yes, actually, Sandali lamang po. hindi ako ang nagsabi nun. Gisunod lang nako ang report ninyo. Kamo man nag-report nga nag-raid, apo lang mga pulis. Yung pulis nag-raid. Kunya dito sa balay ni Sintra. So, I don't think nga mga PNP o mga pulis mag-raid na sila nga walay rason. So, mo to ang nahitabo. Gisunod lang nako, dili ako ang nag-akusa. In Okay. fairness sa pamilyang Pacquiao. Maraming salamat po. Ito, sige po, huli na lang.
Actually, ang exulti na ako, at the time, birthday sa akong papa to. So, na mga bisita, kawat na kahibalo, mga asir dito sila. Kanya gisundan sa mga pulis, no? Okay. Yeah, gire. Ma-implicate ang pangalan ni Ruel Pacquiao. Okay, Diba? okay. Sige po, ito, simulan na natin ang round 3. Congressman Acharon, kung meron ka mang tanong para kay Barangay Captain Ruel Pacquiao, ano po yun, sir? Well, una-una, ang niyatong 2007, natandaan ako, ningon si Kapitan Pacquiao nga, himungon niya nga model barangay nga Pupong. Pero murag hantod karon 6 years na, mangyari since ang barangay Pupong. Plus, ikaduha, gusto nang tanong ko mahibalaan kay gusto mo siya congressman, ang barangay captain siya dati, unsa ang diferensya sa trabaho sa barangay captain o congressman? Sige, sir. Sige po, go ahead, sir. Unang-una, no, mauto ang gusto ni Ruel Pacquiao. Nahimuon na itong model barangay ang barangay Pupong. Dagtuo ko nga ang local government during the time, si congressman, mayor pa at the time, no? For how many times, iduol ko sa iya nangayo kong tabang suporta. Wala may ayuda ang city government. Na personal ang public service nga itong intensyon nga mutabang ta sa katawhan. Kung dili nimo i-kuan mayor, kapila kung iduol sa imo na hangyo. Just for example, sa atong ambulance nga kuan. Unsaon ako panghimong modelo ang barangay Pupong, gina-pull out ninyo ang mga equipment sa ang ambulance mismo. Pasensya na ho. Pasensya na, wala na tayong oras ka pamilya. Sige po, ano po yung tanong nyo hindi na po. Ito, ano po yung tanong nyo kay Congressman Pedro Acharon Jr.? Sige po. Sagutin nyo muna yung isa bago tayo magtanong. Anong diferensya ng trabaho ng congressman at saka barangay Sige po. captain? Bilang barangay kapitan na local chief executive pa rin yan ng pinakamababang unit ng government, no? So yung ang kongresista is legislators din, no? So nakikita natin almost the same lang yung function ng trabaho na mag-legislate, no? Gawa ng batas, magpatupad kung anong mga proyekto na dapat ipatupad doon sa distrito. Okay. Sir, ano po yung tanong nyo ngayon kay Congressman Pedro Acharon Jr.? Sige po. Hindi personal ito. Part pa rin ng trabaho to. Okay. Ano po bang nakikita ninyong solusyon doon sa transport sectors natin, particularly doon sa balhabal natin na narinig ko kanina na may plano kayo. Ano pong kuan yun? Ano sa plano na to, Congressman? Pati sa problema. Actually, nakita na ako nga sa Tibok Pilipinas, daghang gid mga nagpamasahero kanang manggamit ang mga motorcycle, single motorcycle. Kung nakita na ako, kinahanglan na siguro nato nga isa batas ang pag-operate sa single motorcycles para maproteksyonan ang driver o ang pasahero. Because karon dili man sila makakuha mga insurance kaya wala man sila prangkisa. It is the local government unit who will issue the franchise, pero ang rehistro sa motor dito gyapon sa LTO. Karon na ko'y House Bill number 039 una-una na ko'y file sa una, pero wala pa nakapasang karon. Maraming salamat, Congressman. Ito, ang sunod natin, ang round 4. Wala tayong oras, sir. Ito po, bakit po hindi dapat iboto ang inyong katunggali? Meron po kayong 1 minuto, Sir Congressman. Ano po yung sagot nyo doon sa tanong? Well, I will concentrate on my platforms na dapat siguro yun ang pag-usapan natin. Ang ating distrito, Jensan, Pulumulok, Tampakan, Tupi, is the center of commerce and trade in Socsargen area, especially in southern Mindanao. We need legislations and projects that will propel or that will augment the capacity of our local government units. Yung mga livelihood program, tourism, agricultural programs, and to link the government, local government units at we will strengthen, papakusgo nato ang atong mga pakipag-alayon sa mga local government officials para makusog, masustain ang atong development. Dangan mga legislations that will also improve or protect the human resource ng mga kabataan para sa industrialization sa atong lugar. Kaya di na maging mapugnan ang atong lugar, mahimong magiging ng industrial center. So we have to prepare the children, ang mga kababaihan, o ang atong katawhan, siyempre pa mga infrastructure like dalan, electrification, mga programa nga makahatag sa ila o capacity building programs. Salamat, sir. Kayo po, meron kayo 1 minuto, sir. Go ahead. Bakit po hindi kailangang iboto si Congressman Acharon sa Kongreso? Kasi nakikita natin na naglingkod yung partidong AIM sa hindi lang sa Jensan, sa buong distrito ng first district ng South Cotabato for almost 30 years, no? Nakikita natin na talagang mahina yung progreso ng unang distrito. So tingin ko napapanahon na para bigyan din ng pagkakataon na makapagserbisyo yung bagong programa, yung bagong partido para naman may pa dama doon sa taong bayan ang totoong pagbabago.
Okay, meron pa kayo ilang segundo, sir. Meron pa kayo ilang segundo. Kasi hindi naman natin sinasabi na wala talagang nagawa yung ating present administration, pero nakikita natin na masyadong mabagal. So, hindi rin nakikita nila kung anong dapat na bigyan ng priority. So, dapat una yung livelihood, dapat yun yung unang isulong na unang pangailangan ng taong bayan. Okay, maraming salamat po. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako at wala na tayong oras. Maraming salamat, gentlemen, for joining us here. Patawarin niyo po ako dahil wala na tayong oras. Kapamilya, sana po ay natulungan namin kayo makapili sa pagka-kongresista sa unang distrito ng South Cotabato. Kayo na po ang humusga sa kanilang dalawa.